Matapos iligtas ang kanyang anak na babae, nag-alok ang isang mayamang tao sa isang babaeng walang tirahan ng isang kakaibang suhestyon ang magpanggap bilang kasintahan niya ng isang oras sa kasal ng kanyang ex-asawa sa kanyang bagong partner. Ang suhestyon na ito ay ikinagulat ng lahat nang dumating siya sa pagdiriwang. Ang alarm sa kanyang telepono ay pumunit sa katahimikan ng sip ng umaga na gumising kay Ronald mula sa isang magulong tulog na hindi pangkaraniwan para sa kanyang abalang mga umaga. Tumayo siya na may buntong hininga, ang mga isip niya ay agad tumalunton sa mga kinakailangang gawin sa araw na iyon. Pagkatapos ng mabilis na paliligo, nagtungo siya sa katabing kwarto upang gisingin si Penelope, ang kanyang 7 taong gulang na anak na nagdadala ng bihirang katahimikan sa kanyang karaniwang magulong buhay. Maingat niyang hinaplos ang buhok ng anak at malumanay na sinabi, "Penelope, mahal, oras na para magising. Marami tayong gagawin ngayon. Huwag tayong mahuli sa school." Pumikit si Penelope, kalahating gising at nagprotesta mula sa ilalim ng kanyang kumot. "Tatay, 5 minutes pa? At ayokong kumain ng cereal ngayon." "Sige, hindi mo na kailangan pang pumunta sa opisina ko pagkatapos ng school. Masyado kasing boring, hindi ba?" Tugon ni Ronald na may halo ng tibay at lambing. "Walang cereal ngayon. Naghanda ako ng toast na may paborito mong jam. Ngayon, si Evelyn, ang assistant ko, ang maghahatid sa iyo sa opisina pagkatapos ng school dahil masyado ka pang bata para mag-isa sa bahay, lalo na't wala si Yaya dahil may sakit. Tara na, anak, magising ka na. Naghihintay ako sa baba para sa agahan." Ang buhay ni Ronald, isang kilalang arkitekto sa buong lungsod, ay umiikot sa isang istriktong nakaayos na schedule. Nagsisimula ang kanyang araw sa pagpapasok kay Penelope sa school, pagkatapos ay dumiretso sa abalang opisina kung saan siya ay humahawak ng maraming meeting, proyekto at mga kasunduan, madalas hanggang sa gabi. Matapos ang paghihiwalay nila ni Romina, ang kanyang ex-asawa, at ang pagkakanulo ni Francisco, ang kanyang dating kasosyo sa negosyo, mas binigyan pa ni Ronald ng pansin ang kanyang trabaho. Ang pagtatayo ng isang bagong architecture firm matapos ang masakit na pagtatapos ng kanilang partnership ay isang matapang ngunit nakakapagod na pagsusumikap. Hindi lang niya nakuha ang mga kliyenteng nawala sa kanya dahil kay Francisco, kundi pinalawak pa niya ang kanyang negosyo sa mga karatig na lungsod. Ang mahahabang oras ng trabaho ay nangangahulugang madalas. Kailangan si Penelope ay magpalipas ng hapon sa kanyang opisina dahil huli na siya makauwi. Habang ang isang abalang araw ng trabaho ay malapit ng matapos, inihatid ni Evelyn ang anak ni Ronald sa opisina pagkatapos ng ballet class nito. Umapo si Penelope sa isang upuan at ibinalita ang tungkol sa school at sa mga grado niya, tapos ay nagbuntong hininga. "Tatay, ayoko talagang nandito. Boring kasi. Pwede ko bang tawagan si Mommy at pumunta sa bahay niya? Pwede mo ba akong sunduin doon pagkatapos mong magtrabaho?" Hindi ko na siya naririnig at miss ko siya. Malalim na huminga si Ronald at tumugon, "Siyempre, Penelope, pwede mong tawagan siya. Siya ang mami mo. Pero hindi ko sigurado kung magkakaroon siya ng oras. Marami na siyang ibang priority ngayon." Si Penelope, na may mabigat na ekspresyon, ay tumango at nagsimulang mag-dial ng numero ng kanyang ina. "Hi Mami, matagal na kitang hindi narinig kaya naisip kong tawagan ka. Pwede ba tayong lumabas para mag-ice cream? O baka pwede akong pumunta sa bahay mo? Pwede ba? Miss na miss kita." Pagkatapos ng isang maikling katahimikan, sumagot si Romina, ang ina ni Penelope, nang may pag-aalinlangan. "Anak, sobrang dami ko talagang ginagawa ngayon. Laging abala si Mami. Kung makakahanap ako ng oras ngayong weekend, tatawagan kita, okay?" Bumagsak ang ekspresyon ni Penelope at malinaw na nagmukhang malungkot. Si Ronald, na nakaramdam ng malalim na awa sa kanyang anak,
ay nakita kung gaano niya nais makasama kahit isang sandali ang kanyang ina na tila walang malasakit sa nararamdaman ng kanilang anak. Upang pasayahin siya, nagmungkahi si Ronald ng isang laro. Alam mo ba, magpahinga tayo sa trabaho at magpakasaya. Pwede tayong magtangkilik ng malaking ice cream na may 3 scoop, chocolate, strawberry syrup at maraming sprinkles sa ibabaw. Pwede ba? Agad na lumiwanag ang mukha ni Penelope at nagpatuloy siyang magsalita ng masigla tungkol sa kanyang araw sa school. Nagsalusalo sila sa isang malaking ice cream sundae. Pagkatapos ay binuksan ni Penelope ang kanyang notebook upang magsimula ng homework. Samantalang si Ronald ay lumayo para sa isang mahalagang meeting sa negosyo. Nang bumalik siya, natagpuan niyang mahimbing na natutulog si Penelope sa sofa, mahigpit na nakabalot sa mga kumot. Naghanda si Ronald ng isang malakas na kape, umupo sa kanyang paboritong leather chair at pinayagan ng kanyang mga iniisip na maglakbay. Nais niyang bigyan si Penelope ng mga pagkakataon na wala siya nung lumaki siya sa kahirapan at pagsubok. Ang kanyang pagangat mula sa mahirap na simula patungo sa pagiging isang kilalang arkitekto ay isang kwento ng walang humpay na determinasyon. Lumaki si Ronald sa isang hindi gumaganang pamilya na walang init at suporta. Madalas nawala ang kanyang ama na naaalipin sa pag-inom, samantalang ang kanyang labis na abalang ina ay nahirapang magbigay ng emosyonal o motibasyong suporta, kaya't naging magulo ang atmosfera sa kanilang tahanan. Sa kabila nito, ipinakita ni Ronald ang maagang pag-asenso sa kanyang katalinuhan at talento sa disenyo. Siya ay isang natatanging estudyante, lalo na sa mga asignaturang nangangailangan ng malikhaing at analitikal na pag-iisip at nakatanggap ng mataas na papuri mula sa kanyang mga guro na nakakita ng malaking potensyal sa kanya. Sa labas ng kanyang mga aralin, si Ronald ay may malalim na interes sa pagguhit ng mga istruktura at mga gusali. Ang kanyang mga guhit, puno ng inobasyon at arkitekturang henyo, ay tila binubuhay ang kanyang mga pangarap sa papel. Sa kabila ng mga limitasyon sa ekonomiya, nakilahok siya sa mga design competition na pinahanga ang mga hurado sa kanyang kakayahang magtagumpay kahit na may kaunting yaman. Gayunpaman, nang ipahayag niya ang kanyang hangaring maging arkitekto, pinabayaan ito ng kanyang ina bilang hindi makatotohanan at pinilit siya patungo sa mas tradisyonal na mga propesyon. Sayang lang ang oras mo sa mga guhit na iyan, paminsang tinutukso siya ng kanyang ina. Mag-focus ka sa isang totoong karera tulad ng medisina o batas, doon ang tagumpay. Ngunit nanatiling matatag si Ronald sa kanyang pagmamahal sa arkitektura. Determinado siyang baguhin ang kanyang buhay, kaya't iniwan niya ang kanyang bayan, naghahanap ng edukasyon at mga pagkakataon na magpapalapit sa kanyang mga pangarap. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng mga pagsubok, wala siyang pera at kinailangan niyang pagsabayin ang iba't ibang trabaho tulad ng pagiging waiter, salesman at janitor sa universidad habang nag-aaral ng arkitektura. Ang kanyang dedikasyon ay hindi kumupas, pinapalakas ng mga scholarship at part-time na trabaho na nagsustento sa kanya. Sa panahong ito ng pagbabago, nakatagpo si Ronald kay Romina, isang estudyante ng interior design na parehong kaakit-akit at ambisyosa. Agad siyang nahulog sa kanya. Magkasama nilang pinangarap ang isang matagumpay na hinaharap, puno ng pagtutulungan at pagkamalikhain. Matapos ang kanilang pagtatapos, nagpakasal sila ni Romina at nagsimula ng kanilang sariling architecture firm. Ang kanilang pinagsamang talento, ang mga makabago niyang ideya at ang artistikong likas ni Romina ay nagtulak sa firm upang magtagumpay. Ngunit sa kabila ng kanilang profesional na tagumpay, ang kanilang personal na buhay ay nahirapan. Ang mabilis na takbo ng kanilang mga karera at ang mga responsibilidad sa bahay ay naglagay ng strain sa kanilang kasal.
Naramdaman ni Romina na siya ay napapabayaan matapos ipanganak si Penelope, kaya't siya'y naging malayo. Sa huli, dulot ng pakiramdam na hindi pinahahalagahan, nagdesisyon siya ng impulsively na humiwalay sa negosyo at agad na nakatagpo ng aliw sa mga bisig ng iba. Ang puntong ito ay dulot ng pagkakaroon ni Francisco, isang kaakit-akit at matalim mag-isip na bagong partner sa kanilang firm na ipinakilala ni Ronald matapos humiwalay si Romina. Isang gabi, nang magkasama sila ni Francisco, inimbitahan siya nito sa isang dinner at ipinaabot ang kanyang romantikong interes. Bagamat tumanggi si Romina sa simula, kalaunan ay sumang-ayon siya sa mga alok ni Francisco at nagkaroon sila ng isang gabing magkasama, isang hakbang na nagpasimula ng kanilang lihim na relasyon. Simula noon, madalas magkita si Romina at Francisco. Nagimbento siya ng mga dahilan kay Ronald na sinasabing kailangan niyang magpahinga mula sa mga pangangailangan ni Penelope o makipag-ugnayan sa mga kaibigan. Ang relasyon nila ni Francisco ay nagsimulang mangibabaw, kaya't nakalimutan na ni Romina si Ronald at Penelope. Si Ronald na nakakaramdam ng pagbabago ay nilamon ng selos at pagkamuhi habang madalas siyang mag-isa sa gabi. Sinubukan niyang makipag-usap kay Romina upang ayusin ang kanilang relasyon, ngunit siya ay nagtatanggi gamit ang mga palusot at mababaw na dahilan. Ang init at pagmamahal na dating nagpapatibay sa kanilang pamilya ay unti-unting nawala. Sa kabila ng tumitinding despair, nagpatuloy si Ronald sa pag-asa, naniniwala na maaring ayusin pa nila ang kanilang relasyon. Mahal pa rin niya si Romina at nais niyang mapanatili ang kanilang pamilya para kay Penelope. Ngunit nang si Penelope ay 5 taon na, umabot na sa rurok ang tensyon. Si Romina na nahirapan sa kanyang dalawang buhay ay nagdesisyong iwanan si Ronald at Penelope na nag-iwan lamang ng isang sulat. "Pasensya na pero hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Matagal ko nang minahal si Francisco at wala na akong nararamdaman para sa iyo, Ronald. Maghahain ako ng divorce." Ang pagbunyag na ito ay nagwasak kay Ronald. Ang pagtataksil ni Romina, pati na ang kanyang biglaang pag-alis ay nag-iwan ng malalim na kalungkutan sa kanyang buhay. Hinarap ni Ronald ang matinding pagsubok na ipaliwanag kay Penelope na iniwan sila ng kanyang ina para sa ibang tao, isang lalaking dati niyang kasosyo sa negosyo. Tinagilid ni Ronald ang mga gabi na hirapan siyang maghanap ng mga salitang makapagpapagaan ng sakit ni Penelope habang siya'y nagpapasan ng sarili niyang pighati. Sa korte, lalo pang lumala ang sitwasyon. Nabigla si Ronald nang malaman na maingat na nailipat ni Francisco ang karamihan ng mga ari-arian ng kumpanya sa kanyang pangalan, gamit ang tiwala ni Ronald sa pamamahala ng kanilang negosyo. Sa kabutihang palad na natili sa kanilang mga kamay ang bahay ng pamilya, isang maliit na aliw sa gitna ng magulong sitwasyon ng mga pagkawala. Hindi tinatablan ng pagtataksil at ng kanyang pagkabanish sa lipunan at mga profesional na bilog, nagpasya si Ronald na hindi magpadala sa kanyang kalagayan. Nagtutok siya sa pagpapalago ng kanyang buhay at siguraduhing magkakaroon ng magandang kinabukasan si Penelope. Ipinuhunan ni Ronald ang kanyang enerhiya sa kanyang trabaho. Tinutukoy ang parehong mga tungkuling magulang upang matiyak na nararamdaman ni Penelope na siya ay patuloy na minamahal at inaalagaan. Nagmamadali para sa isang bagong simula, namuhunan siya sa isang proyekto na malapit sa kanyang puso na matagal na niyang ipinagpaliban, ang pagtatag ng sarili niyang firm na nag-specialize sa sustainable architecture. Sa tulong ng mga matagal ng kaibigan at mga komunidad na hindi kayang bumili ng mga mamahaling proyekto, nagsimula ng makita ni Ronald ang mga magagandang pagbabago. Hindi lamang niya nabangon ang kanyang karera, kundi nakapagbuo rin siya ng isang bagong masayang tahanan
para sa kanilang dalawa ni Penelope, puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang mga makabago at sustainable na proyekto ni Ronald ay nagdulot ng isang pagbabago sa lungsod. Mula sa pagiging isang malaking nag-aambag sa basura, ang lungsod ay nagsimulang gumamit ng mga recycled na materyales sa mga disenyo ni Ronald na nagrevolusyon sa supply chain ng industriya ng konstruksyon. Ang kanyang mga pagsusumikap ay nagdala sa kanya hindi lamang ng lokal na pagkilala, kundi pati na rin ng papuri mula sa alkalde para sa kanyang mga kontribusyon sa lipunan. Sa paglipas ng panahon, nakuha ni Ronald ang lahat ng kanyang nawalang kayamanan kay Francisco at pinalago pa ang kanyang yaman. Ngunit sa kanyang pagsusumikap para sa pagtubos at tagumpay, hindi namamalayan ni Ronald na nagsimula na niyang pabayaan si Penelope, labis na nagsasangkot sa trabaho bilang paraan ng pagtakas sa mga sugat at sakit ng nakaraan niyang relasyon. Isang abalang hapon, habang abala si Ronald sa kanyang trabaho, iniisip kung paano pa niya mapapaayos ang kanilang buhay. Napatigil siya nang may kumatok sa pinto ng opisina. Pumalingon siya kay Penelope na mahimbing pa rin natutulog sa sofa at tumayo upang silipin kung sino ang dumating. Samantala, pagkagising ni Penelope pagkaraan ng ilang minuto matapos lumabas ng kwarto ang kanyang ama, pinahid niya ang mga mata at nagsimulang mag-focus sa kanyang homework. Ngunit mabilis na dumapo ang pagkabagot, nais ng kaunting pakikipagsapalaran, kaya tumingin siya sa bintana at nakita ang isang parke sa kabila ng kalsada, ang mga swings, slides at climbing bars na nagsisilibing paanyaya sa kanya para maglaro. Nabighani ng isang biglaang pagnanasa na mag-enjoy, tahimik siyang umalis sa opisina habang abala ang kanyang ama at tumakbo patungo sa parke, sabik na magpahinga sandali bago bumalik sa opisina ng kanyang ama. Ang pakikipagsapalaran ni Penelope ay naputol ng biglaan nang marinig ang malalakas na tunog ng preno ng kotse na tumama sa hangin. Agad siyang hinila pabalik sa bangketa ng isang malakas na kamay, muntik nang maaksidente. Kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata at may luha sa kanyang mga mata. Tinitigan ni Penelope ang isang estrangherang may magulo at malupit na buhok at luma ang mga damit. Maging maingat ka sa pagtawid ng kalsada, bata. Masyado na yatang malapit. Wala nang dahilan para umiyak, ligtas ka na. Ano ang pangalan mo? Malumanay na tanong ng babae. Sa pagitan ng mga luha, nagawa ni Penelope na magsabi, "Penelope po ako." "At nasaan ang mommy mo, Penelope? Bakit ka nag-iisa dito?" "Ang daddy ko po ay nagtatrabaho sa building na yon. Gusto ko lang po maglaro sandali. Magagalit po siya sa akin," aminin ni Penelope habang pilit pinipigilan ang mga luha. Tinitigan ng estranghera si Penelope, sa mga mata nitong puno ng takot at inosente, ngumiti ng mahina at iniabot ang kanyang kamay. "Huwag kang mag-alala, Penelope. Ibabalik kita sa kanya. Tara na't bumalik na bago pa mapansin ng daddy mo na nawawala ka." Samantalang si Ronald sa kanyang opisina ay napansin ang pagkawala ng kanyang anak. Bumagsak ang kanyang puso sa takot at agad siyang nagsimulang maghanap sa buong gusali, bawat kwarto, koridor at banyo, ngunit wala si Penelope. Hindi naman ito madalas maglakad-lakad ng mag-isa. Palagi itong kasama si Evelyn, ang kanyang sekretarya, kapag siya ay lumabas sa opisina. Nag-aalala, tinawagan ni Ronald si Evelyn at nagsimula silang maghanap ng magkasama. Sa labas, nakita nila si Penelope na naglalakad hawak ang kamay ng babaeng mukhang hindi maayos ang kasuotan. Nalilito at nag-aalala, tumakbo si Ronald patungo sa kanila, sumigaw, "Sino ka? Ano ang ginagawa mo sa anak ko? Lumayo ka o tatawag ako ng pulis."
Mabilis na tumugon si Penelope, "Daddy, wag po kayong magalit sa kanya. Iniligtas po niya ako. Muntik po akong matamaan ng kotse dahil hindi ko po siya nakita. Pasensya na po, pero sobrang salamat po at andun siya para hilahin ako sa ligtas. Wag po kayong magalit sa kanya." Niyakap ni Ronald ng mahigpit ang kanyang anak at nanginginig ang boses. Sinabi niya, "Penelope, anak, sobrang natakot ako. Huwag mo nang gawin yun ulit. Alam mo bang delikado yon? Ikaw ang pinakamahalaga sa akin at hindi ko kayang mawala ka, angel ko." Tumingin si Ronald sa estranghera at ang kanyang paunang matigas na ekspresyon ay lumambot. Nagsorry sa kanyang naunang pagsigaw. "Pasensya na sa pagsigaw ko nang hindi ko alam ang nangyari. Salamat at iniligtas mo ang anak ko. Saglit lang akong lumabas at nawala siya. Lubos akong nagpapasalamat. Mukhang may kailangan kang tulong, kaya tanggapin mo na ang pera bilang pasasalamat ko." Sinubukang ibigay ni Ronald ang pera sa babae, ngunit matigas nitong tinanggihan na nagsabi, "Hindi po sir, hindi ko kailangan ng pera ninyo. Nagtulong ako dahil sa kabutihan, hindi dahil sa isang gantimpala. Pero kung gusto nyo talagang matulungan ako, ang pagbibigay ng trabaho ay magbibigay sa akin ng pag-asa. Handang-handa akong gawin ang lahat para baguhin ang aking buhay. Nakikita nyo ba? Hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito." Dagdag pa niya, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Habang iniisip ang kanyang mga sinabi, lihim na nakipag-ugnayan si Ronald kay Evelyn na nagmungkahi. Bakit hindi natin siya kunin bilang tulong? Sa dami ng mga proyekto, magiging malaking tulong siya sa pag-asikaso ng mga kliyente. Ano sa tingin mo? Nagalinlangan at may pag-aalangan na tugon ni Evelyn. "Boss kayo, kaya't susunod kami sa inyo. Pero nag-aalangan ako. Baka mahirapan siyang magtrabaho o masaktan ang kumpanya. Hindi ko siya tinitingalang maaasahan." Tinanggap ni Ronald ang mga alalahanin ni Evelyn, ngunit nagmungkahi. Magbigay tayo sa kanya ng probationary period. Nararapat siya sa pagkakataon na ito, lalo na't iniligtas niya ang anak ko. Karapat dapat siya ng pagkakataon. Tumingin kay Mary, tinanong ni Ronald, "Ano ang pangalan mo? May ID ka ba? Gusto mo bang magtrabaho dito bilang assistant?" "Mary po." "Oh, may identification po ako. Labis po akong nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Ito po ang matagal ko nang pinapangarap. Handa po akong magsimula anumang oras na kailangan ninyo. Ibubuhos ko po ang lahat ng makakaya ko." Tugon niya ng tapat. Ipinakilala ni Ronald ang kanyang sarili at ipinaliwanag ang mga susunod na hakbang. "Ako si Ronald, punong arkitekto sa Architecture and Sustainability Office. Magtatrabaho ka sa ilalim ni Evelyn. Pwede ka bang bumalik bukas ng 8 a.m.? Siya ang magtuturo sa iyo at magmamanage ng iyong training." Si Mary ay naging masigasig at magalang na assistant sa architecture firm, laging on time at mabilis na nakaka-adapt sa kanyang bagong papel. Sa kanyang unang kita, nag-upgrade siya ng kanyang wardrobe, nagpagupit ng buhok, at nakahanap ng isang simpleng kwarto na paupahan. Sabik na yakapin ang kanyang bagong simula. Nagtataglay din siya ng malapit na ugnayan kay Penelope, ang anak ni Ronald, na nagbukas ng kanyang puso sa kanya, ibinabahagi ang kanyang mga kagalakan at pagsubok. Pinahahalagahan ni Mary ang mga interaksyon na ito at 3 buwan ang lumipas. Labis ang kasiyahan ni Ronald sa kanyang sipag at kontribusyon. Ngunit si Evelyn ay nagkaroon ng pakiramdam ng hindi pagkakakasunduan sa lumalalim na relasyon ni Mary kay Ronald, lalo na't lihim niyang ninanais ng mas malapit na ugnayan sa kanya pagkatapos ng kanilang kamakailang paghihiwalay ni Romina. Ang kakayahan ni Mary at ang pagpapalalim ng ugnayan nila ni Ronald ay naging isang banta kay Evelyn, kaya't nagplano siya ng isang scheme upang sirain ang reputasyon ni Mary. Isang araw, pagkatapos hilingin kay Mary na kunin ang mga dokumento,
maling inakusahan siya ni Evelyn ng pagmamanipula ng mga kumpidensyal na files. Ronald, may problema. Iniwan ko si Mary sandali at nagsimula siyang maghalungkat ng mga sensitibong impormasyon. Baka nagbabalak siyang ibenta ang mga ito. Naalala mo ang mga unang pag-aalala ko? Ngayon, makikita mo na ang panganib. Malisyosong sabi ni Evelyn. Naguguluhan at nag-aalala, hinarap ni Ronald si Mary na matigas na itinanggi ang mga akusasyon. Wala po akong kinuha. Kung duda kayo sa aking integridad, mas pipiliin ko ng magbitiw kaysa magpanggap na may kasalanan at harapin ang banta ng pagkakakulong. Matapang niyang sinabi. Naniniwala si Ronald sa katapatan ni Mary, kaya nagdesisyon siyang masusing imbestigahan ang insidente at napagpasyahan na magbigay ng pansamantalang leave si Evelyn habang nagsisiyasat siya. Galit na galit si Evelyn nang mabigo ang kanyang plano at nagulat siya nang lumitaw ang isang hindi inaasahang alyado para kay Mary, si Penelope, na nakakita sa mga pangyayari ng araw na iyon ay nagdesisyong magsalita. Ang hindi inaasahang pagpahayag ni Penelope ay nagbago ng lahat. Daddy, hindi po ginawa ni Mary ang mali. Nakita ko po si Evelyn na nakikialam sa mga dokumento. Siya po ang nagtakda kay Mary dahil ayaw niya po sa kanya. Nagtago po ako sa ilalim ng desk nang makita ko ang lahat. Maingat na ipinaliwanag ni Penelope. Salamat Penelope. Kailan po ito nangyari? Ikaw na yata ang aking maliit na detective ngayon. Talaga namang natulungan mo akong linawin ang isang magulong sitwasyon. Labis akong proud sa iyo, sagot ni Ronald. Ang boses ay puno ng paghanga sa tapang ng kanyang anak. Nag-relieve si Ronald nang marinig ang bagong ebidensya at agad na sinuri ang footage mula sa security cameras na nagpapatunay sa sinabi ni Penelope at malinaw na pinatutunayan ang kawalan ng sala ni Mary. Sa tulong ng ebidensyang ito, hinarap niya si Evelyn. Bakit mo ginawa ito? Matapos ang lahat ng mga taon ng pagtutulungan, bakit mo kailangang gumawa ng ganitong kasinungalingan? Tanong ni Ronald. Si Evelyn na may sour na ekspresyon ay nag-hesitate bago aminin ng mapait. Gusto ko nang mawala ang batang iyan. Hindi siya bagay dito. Nalungkot at nagulat si Ronald sa pagiging matigas ni Evelyn, kaya't wala siyang magawa kundi tanggalin siya sa trabaho. Si Mary, na labis ang pasasalamat, ay nagpasalamat kay Ronald. Pinahahalagahan ko po ang tiwala niyo sa akin, Ronald. Wala po akong kasalanan. Nais ko lang po makabalik sa isang normal na buhay at mahirap po ito. Ngunit determinado akong magtagumpay. Pakisabi po, nandito ako para tumulong kapag kailangan ninyo. Naantig sa kanyang katatagan, naisip ni Ronald na mas lalo pang unawain ang pinagmulan ni Mary. Sana hindi ka magtampo, pero paano ka napadpad sa ganitong sitwasyon? Hindi ka mukhang tipikal na tao na nabubuhay sa kalsada. Ibinahagi ni Mary ang kanyang malungkot na kwento. Mahabang kwento, pero sa madaling salita hindi stable ang buhay ko. Hindi ko kilala ang aking ina at ang tatay ko ay may problema sa alak. Inisip ko noong bata ako na normal lang kahit na laging nandyan ang alak at sigarilyo at ang mga palipat-lipat na relasyon ng tatay ko. Siguro iyon ang dahilan kung bakit hindi ako natutong uminom. Ang kanyang boses ay nanginginig habang tinatalakay ang mga hindi magandang pangyayari na nagdala sa kanya sa pagiging walang tahanan. Ngunit binigyang diin niya kung paano ang insidente kay Penelope ay nagbigay ng muling pag-asa at nagbigay ng bagong layunin para muling buuin ang kanyang buhay. Matapos kong makapagtapos ng aking edukasyon, nag-aral ako sa isang lokal na kolehiyo, kumuha ng iba't ibang trabaho at kalaunan ay naglunsad ng sarili kong negosyo na nagkaroon ng katamtamang tagumpay. Nakilala ko ang isang lalaking mukhang perpektong kapartner, ngunit pagkatapos ng kasal, niloko niya ako at kinuha ang lahat ng aking pera. Isang araw, bigla siyang nawala na nag-iwan sa akin ng kalunos-lunos na kalagayan.
Napilitan akong talikuran ang aking mga pangarap. Isinara ang aking negosyo at matapos maubos ang lahat ng aking yaman, nawala na rin ang aking tirahan. Ang desperasyon na naranasan ko ay mahirap ipaliwanag, ngunit ang pagliligtas mo sa iyong anak na babae ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang momentong iyon ang naging inspirasyon ko upang muling buuin ang aking buhay. Sa ngayon, nagsusumikap akong ibalik ang kaunting balanse at kasimplihan sa aking buhay. Ang aking ambisyon ay simple. Mamuhay ng normal, magkaanak at magbigay ng makabuluhang kontribusyon sa lipunan. Habang nakikinig si Ronald, tumugon siya din na kakaibang parang magkatulad ang ating mga buhay. Ako rin ay lumaki sa isang hindi gumaganang pamilya. Magulo ang aking pagpapalaki at mas mabuti pang huwag ng pag-usapan. Iniwan din ako ng aking asawa at tumakas kasama ang isang dating kasosyo sa negosyo na hindi lang kinuha ang kanyang puso, kundi pati na rin ang malaking bahagi ng aking kita. Si Penelope ay patuloy na naghahanap ng pagmamahal mula sa kanyang ina, samantalang si Romina ay tila nakalimutan na ang pagkakaroon ng anak. Higit 3 buwan na mula nang huli siyang bumisita kay Penelope. Gayunpaman, tulad ng iyong napansin, nakayanan ko ang mga pagsubok na iyon at naniniwala akong magagawa mo rin. Ang mahalaga ay ang iyong determinasyon na magbago at iyon ang susi. Habang lumilipas ang panahon, naging mas malapit si Ronald kay Mary. Nagtulungan sila upang pagandahin at palaguin ang opisina. Ngunit hindi nagtagal, hinarap ni Ronald ang isang bagong pagsubok. Isang umaga, nagulat siya nang matanggap ang isang imbitasyon sa kasal. Para ito sa kasal ng kanyang ex-asawa na si Romina at ni Francisco, ang kanyang dating kasosyo. Kasabay ng shock, isang prominenteng Chinese investor ang tumawag kay Ronald na nagmungkahi ng pagkikita sa kasal upang pag-usapan ng isang potensyal na partnership. Ang pag-meeting na ito ay isang malaking pagkakataon para sa karera ni Ronald, ngunit pinilit din siyang harapin ang sakit ng nakaraan. Habang kausap ang investor, nagulat si Ronald nang sabihin ng investor, "Hello, Ronald. Narinig kong maganda ang takbo ng negosyo mo. Nasa bayan ako para sa kasal. Bakit hindi tayo magkita doon upang pag-usapan ang posibleng partnership? Magandang malaman na mayroon ka pa ring magandang ugnayan sa ex-wife mo. Nasa bayan lang ako para sa okasyong ito at aalis agad pagkatapos. Nandoon ka ba?" Naguluhan at nag-aalangan si Ronald sa posibilidad na makita sila ni Francisco at Romina na magkasama, ngunit ang pagkakataon na makuha ang deal na makikinabang ang kanyang kumpanya at ang komunidad ay nag-udyok sa kanya na tanggapin. Walang masyadong pag-aalinlangan, sumagot siya, "O, pupunta ako sa kasal ni na Romina at Francisco. Magkita tayo doon." Pagkatapos ng tawag, hindi pa rin makapaniwala si Ronald at binisita ang kanyang email upang tiyakin ang pagiging totoo ng imbitasyon. Habang iniisip ang motibo ni Romina, tinanong niya ang sarili, "Bakit ako inimbitahan ni Romina sa kasal nila?" Bihira siyang makipag-ugnayan kay Penelope. Isang paraan ba ito upang ipahiya ako sa harap ng iba? O gusto ba niyang mag-ayos para sa anak namin? Siguro inorganisa niya ang meeting na ito sa investor. Alam niyang aakuhin ko ang pagkakataon. Gayunpaman, hindi ko kayang palampasin ang kasal na ito. Takot si Ronald sa ideya ng pagpunta sa kasal na mag-isa. Ang pag-iisip na makikita si Romina na masaya sa tabi ni Francisco ay nakakabigat, lalo pat wala siyang kapareha sa kanyang tabi. Nagdesisyon siyang mas mabuti kung magkakaroon siya ng kasama sa okasyong iyon. Ngunit sino ang maaari niyang kausapin ng ganitong kamabilisang panahon? Nagpasya si Ronald na lapitan si Mary. Nagtitiwala siya na siya ang pinakamagandang pagkakataon upang matulungan siya. Kinabukasan, nang pumasok si Mary sa opisina, binati siya ni Ronald ng mainit, ngunit may kaunting pagkamahiyain.
Mary, naaalala mo ba na sinabi mong maaari akong magtiwala sa iyo kung kailangan ko ng tulong? Kailangan kita ngayon. Oo, syempre. Sagot ni Mary agad. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo at gagawin ko ang aking makakaya upang matulungan. Ipinahayag ni Ronald ang kanyang sitwasyon, ikinuwento ang imbitasyon mula sa kanyang ex-asawa, ang potensyal na kliyente at ang kanyang kahilingan. Pwede mo ba akong samahan at magpanggap na girlfriend ko sa araw na iyon? Mahalaga ito para sa maraming dahilan at makikinabang tayo sa positibong epekto nito. Nag-hesitate si Mary saglit na nagulat sa hiling ni Ronald. Ronald, alam mo na handa akong tumulong, pero hindi ba't magiging halata na hindi ako akma sa ibang mga bisita? Baka magdulot pa ng komplikasyon. Pinatibay ni Ronald ang kanyang sagot ng kumpiyansa, huwag kang mag-alala. Hindi tayo magtatagal buong gabi. Ang gusto ko lang ay makita ni Romina na ako ay umaasenso, na maalala kung anong iniwan niya at pag-isipan ang lugar ni Penelope sa lahat ng ito. Mahalaga rin ito para sa pag-secure ng business sa ating potential client na makikinabang ang ating kumpanya at komunidad. Hindi mo kailangan magsalita ng marami. Ang pagiging nandiyan lang ay sapat na. Maghahanda ako ng magandang damit para sa iyo at gagawa tayo ng isang kapani-paniwala na kwento. Sa araw ng kasal, dumating sina Ronald at Mary sa isang marangyang lugar na pinalamutian, puno ng mga kilalang tao sa lungsod. Magkahawak kamay sila at tamang-tama ang kanilang itsura bilang magkapareha. Naka-gown si Mary na bumagay sa kanyang pangangatawan, may takong na nagdagdag sa kanyang tindig at ang buhok ay inayos ng elegante. Si Ronald, suot ang isang bespoke na suit, ay mukhang talagang sharp. Habang dumadaan sila sa mga bisita, nagkaroon ng mga bulong-bulungan ng paghanga at inadmire ng mga tao ang hitsura ng magkapareha at ang kanilang magandang samahan. Nang makarating sila kay Romina at Francisco, ngumiti si Ronald ng mahinahon at magiliw. Congratulations sa inyong kasal. Nais ko kayong dalawa ng kaligayahan na hinahanap ninyo. Narito ang isang maliit na regalong mula sa amin ni Mary. Si Mary, na may kislap sa kanyang mata, ay nagdagdag, "Congratulations, Romina. Congratulations, Francisco. Naway matagpuan ninyo ang parehong kaligayahan na natagpuan namin ni Ronald. Ako'y sobrang swerte na kasama ko ang isang taong kasing kahanga-hanga niya." Ang mga salitang ito na binitiwan ng may formalidad ay nagpaiwan kay Romina na tila napaluhod sa hindi inaasahang reaksyon. Si Francisco naman, na may pilit ng ngiti, ay tinatago ang kanyang nararamdamang kaba. Si Ronald, na nakatayo ng buo ang tiwala, ay nagtamasa ng isang sandaling tagumpay. Alam niyang ang kaganapang ito ay isang bagong simula para sa kanya at maaaring pati sa kanyang hinaharap. Huminga ng malalim si Alejandro, ang boses ay nanginginig habang ibinabahagi niya ang masalimuot na kwento ng pagkamatay ng kanyang anak na si Nora. Ang pagkamatay niya ay tuluyang nagwasak sa amin. Si Teresa, ang asawa ko, ay bumagsak sa malalim na depresyon na hindi na talaga nakalabas. Ang aming bahay ay naging isang lugar ng katahimikan at kalungkutan. Simula noon, binigyan ko ng buong pansin ang trabaho upang punan ang mga puwang. Ngunit nang makita ko si Mary sa kasal, na-trigger ang lahat ng emosyon na iyon muli. Parang kambal na siya ni Nora, parang bumalik siya sa amin. Hindi ko kayang manahimik nang mapansin ko ang pagkakahawig. Habang pinapakinggan ng malalim na pag-amin ni Alejandro, nag-isip ng maingat si Ronald at tumugon ng mahinahon. "Alejandro, ibig mo bang sabihin na may kaugnayan si Mary sa inyong pamilya? O baka naman isang coincidence lang ito?" Nag-hesitate si Alejandro, nag-isip bago sumagot. "Hindi ko matiyak, Ronald. Mukhang mahirap paniwalaan, pero may isang bahagi ng aking puso na nagsasabing may koneksyon ito. Kailangan ko itong alamin.
Kung si Mary ay may kaugnayan kay Nora o kay Cora, ang aming surrogate, kailangan ko itong malaman. Maaari mo ba akong tulungan na makausap si Mary kapag siya ay magising? Kung pumayag siya, nais kong magpatuloy sa isang DNA test. Nagbago ang ekspresyon ni Ronald at nagpakita ng alalahanin. Hindi ko po alam kung alam ninyo, pero si Mary ay kasalukuyang nasa coma. Nagkaroon siya ng malubhang aksidente pagkatapos ng kasal. Hindi pa po tiyak kung kailan o kung magigising pa siya. Ang bigat ng balitang ito ay malinaw na nagpaluhod kay Alejandro. Wala akong ideya. Talagang ikinalulungkot ko iyon. Pwede ko bang tulungan sa kanyang mga medical bills? Ito na lang ang pinakamaliit na magagawa ko. At kung magising siya, nais kong makipagkita sa kanya at pag-usapan ito. Baka walang katotohanan, pero kailangan kong malaman. Tumango si Ronald, naantig sa sinseridad ni Alejandro. Aayusin ko po kayo sa anumang pagbabago sa kanyang kondisyon. Sa ngayon, ang tanging magagawa natin ay magdasal at maghintay. Habang ang mga araw ay naging linggo, si Ronald at ang kanyang anak na si Penelope ay nagbantay sa tabi ng kama ni Mary sa ospital. Nakikipag-usap sila sa kanya, nagbabasa ng mga kwento at nagdadala ng mga masayang regalo tulad ng mga bulaklak at mga card mula kay Penelope upang pasayahin siya. Si Ronald ay tinutukso ng guilt at hindi makalimutan ng mga pangyayari ng gabing iyon sa kasal at ang aksidente na sumunod. Isang tahimik na gabi habang hawak ni Ronald ang kamay ni Mary, mahinang bumulong. Mary, napagtagumpayan mo na ang napakaraming pagsubok. Mangyaring patuloy ka lang na lumaban. Kami ni Penelope, kailangan ka namin. Nagulat si Ronald nang mag-twitch ang mga daliri ni Mary. Mabilis niyang tinawag ang nurse na nag-observe at kinumpirma ang bahagyang galaw. Ito ay isang positibong tanda, sabi ng nurse na may ngiti ng pag-asa. Ipinapakita nito ang ilang aktibidad sa utak. Magsusubok kaming bantayan siya sa mga susunod na araw. Ang pagbabalita na ito kay Penelope ay nagdala ng sigla sa kanya. Alam ko pong gagaling siya, Papa. Pwede po ba tayong magdala ng mga bulaklak bukas? Magugustuhan po niya iyon. Makaraan ng ilang araw, unti-unting binuksan ni Mary ang kanyang mga mata. Magulo at mahina, nagawa niyang bumulong. Ano nangyari? Sa tabi ng kanyang kama, si Ronald na may luha ng pasasalamat sa kanyang mga mata ay mahinahong ikinukwento ang mga pangyayaring kamakailan, ngunit hindi binanggit ang mga nakakagulat na detalye ng galit ni Romina. Nagkaroon ka ng aksidente, ngunit ligtas ka na ngayon. Naniniwala ang mga doktor na gagaling ka ng buo sa paglipas ng panahon. Sa mga sumunod na linggo habang gumagaling si Mary, nagkaroon si Ronald ng pagkakataong ibahagi kay Mary ang kwento ni Alejandro, sabay binabantayan ang kanyang mga reaksyon. Lubos na nakatutok si Mary, ang kanyang nararamdaman ay mula sa pagkabigla hanggang sa pagkamausisa. Hindi ko gaanong matandaan ang mga magulang ko, ipinahayag niya. Iniwan ako noong bata pa ako at lumaki ako sa foster care. Ngunit kung naniniwala si Alejandro na may koneksyon sa atin, handa akong sumailalim sa isang DNA test. Baka ito na ang nawawala kong bahagi ng aking kasaysayan. Sa kanyang pagpayag, inayos ni Alejandro ang DNA testing. Inabot ng ilang linggo bago lumabas ang resulta at habang hinihintay ito, madalas bumisita si Alejandro kay Mary, ikinukwento ang buhay ni Nora at ang kanyang yumaong asawa. Noong una, nag-aalangan si Mary, ngunit unti-unti niyang nahanap ang aliw sa tunay na kabaitan at init ng loob ni Alejandro. Nang dumating na ang resulta ng DNA, nagbukas ito ng isang nakakagulat na katotohanan. Si Mary ay talagang isang biolohikal na miyembro ng pamilya ni Alejandro, anak ni Cora, ang surrogate na nawala taon na ang nakalipas. Lubos na naantig si Alejandro. Mary, hindi ka man si Nora.
Ngunit para sa akin, pamilya ka pa rin. Ikaw ay kabilang sa isang mas malaking bagay at sana magtulungan tayo upang mapalago ang ating relasyon mula rito. Laging may lugar ka sa buhay ko kung pipiliin mo. Naantig si Mary sa kanyang mga salitang mula sa puso at ngumiti sa pamamagitan ng mga luha. Matagal ko nang kinukuryoso ang aking pinagmulan at ngayon sa wakas mayroon akong mga sagot. Salamat Alejandro sa pagbabalik sa akin sa aking mga ugat. Habang tuluyang gumagaling si Mary, bumalik siya sa kanyang trabaho sa firm ni Ronald. Mas determinado kaysa dati na samantalahin ang bagong pagkakataon sa buhay. Mas lumalim pa ang relasyon nila ni Ronald at Penelope at ang relasyon nila ni Alejandro ay naging puno ng respeto at pagmamahal. Ang buong karanasang ito ay nagbigay ng malaking pagbabago kay Ronald na natutunan ang lalim ng kanyang nararamdaman kay Mary at nagpasya na ipahayag ito sa tamang panahon. Sa ngayon, masaya siyang naroroon si Mary. Alam niyang ang kanilang pinagsamang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Huminto si Alejandro, kitang-kita ang pagkabigla sa kanyang mukha at kumuha ng sandaling pahinga upang uminom ng tubig at kalmahin ang nanginginig niyang mga kamay. Si Ronald, nahulog sa pagitan ng pagkamausisa at pagkabigla, ay lumapit nagtatanong, "Kaya ano ang natuklasan ng private investigator?" May kabog na boses, ipinahayag ni Alejandro, "Si Mary ay kamag-anak mo." Napahalakhak si Ronald, hindi makapaniwala sa sinabi. Hindi pwede. Sinabi sa akin ni Mary na siya ay mula sa isang magulong pamilya, may amang alkoholiko at hindi siya mula dito. Huminga ng malalim si Alejandro bago magpaliwanag. Mukhang hindi ka panipaniwala. Pero totoo, si Mary ay anak ko. Natuklasan ng investigator na may twins si Cora. Inalagaan niya ang isang bata ayon sa kasunduan at ibinalik ang isa sa kanilang bayan dahil sa malubhang sakit ng panganay nilang anak. Sa kasamaang palad, sa kabila ng lahat ng medical na pagsusumikap at gastos, pumanaw ang anak ni Cora 1 taon pagkatapos. Ang pagkawala nito ay nagdulot kay Cora ng depresyon at tinulungan siya ng kanyang asawa sa alkohol, kaya't si Mary ang nahirapan sa paglaki. Kung alam ko lang na may isa pang anak akong dumaan sa ganitong hirap, ginawa ko ang lahat upang siya'y mapasama sa pamilya namin at mabigyan ng pagmamahal at pangangalaga. Ngayon, nang matagpuan ko siya sa isang koma at ipinaglalaban ang buhay niya, utang ko sa iyo ang lahat ng suporta mo, Ronald. Dahil sa kabiguan, sumagot si Ronald, "Wala pong anuman, Alejandro. Malaki ang pagpapahalaga ko kay Mary at gagawin ko ang lahat para sa kanya, bagaman hindi ganun kataas ang pag-asa ng mga doktor. Ang tanging magagawa natin ngayon ay maghintay." Ang mukha ni Alejandro ay nagpakita ng determinasyon. Maghintay para sa anong bagay? Magdadala ako ng pinakamahuhusay na eksperto, ang mga pinakamahusay na espesyalista. Gagaling siya, tiyak ko. Ngayon na alam kong siya ay anak ko, nahanap ko muli ang layunin ko sa buhay. Kung malaman niya na ang kanyang ama ay narito at naghihintay, sigurado akong gagaling siya ng mas mabilis. Ngayong gabi, bumisita si Ronald kay Mary sa ospital. Nakatagilid siya, napapalibutan ng tahimik na tunog ng mga monitor at kumikislap na ilaw ng mga sensor. Hinawakan ni Ronald ang malamig at hindi gumagalaw na kamay ni Mary at mahinang nagsalita ng tapat at taos-puso. "Mary, marinig mo ang aking tinig. Kailangan mong magising. Nakita ka ng iyong ama, si Alejandro, sa kasal at agad niyang nakilala ka bilang kanyang anak. Naririnig mo ba ako? Narito siya ngayon, umaasa sa iyong paggaling. Ang pagmamahal niya sa iyo ay malaki at ganun din ang sa akin. Ngunit narito ako hindi lang bilang iyong boss o bilang isang kaibigan. Narito ako dahil napagtanto ko na ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ipinakita sa akin ng pagsubok na ito kung gaano ka kahalaga. Pakiusap, Mary, bumalik ka sa amin. Kailangan ka namin ng higit pa sa iyong inaakala.
Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Parang tugon, kumurap ang isa sa mga daliri ni Mary. Pagkatapos ng ilang saglit, gumalaw ang kanyang mga talukap. Nag-alarm ang mga makina sa silid, kaya't nagmadaling tumakbo si Ronald para tawagan ang mga doktor. Isa sa kanila ang pumasok ng mabilis, kitang-kita ang pagkabigla. Mirakulo! Sigaw ng doktor. Ang posibilidad na magising siya mula sa ganitong kalagayan ay halos imposible. Ngunit narito siya. Ang paggaling ni Mary ay mabagal ngunit tuloy-tuloy. Sa simula, hindi siya nakakilala ng maraming tao at kinailangan niyang muling matutunan ang mga simpleng bagay. Pagsalita, pagkain at kalaunan, paglakad. Nasa tabi siya ni na Ronald at Alejandro at patuloy na binibigyan ng suporta. Pati na si Penelope, nagpakita ng suporta, gumagawa ng mga makulay na guhit at sabik na naghihintay ng mga araw na muli nilang magagawa ni Mary ang mga laro at tawa. Habang nag-aayos si Mary na lisanin ng ospital, naramdaman niyang oras na upang ipahayag ang kanyang nararamdaman kay Ronald. Ronald, sabi niya sa isang kalmado ngunit matibay na boses, habang ako ay nasa koma, parang lumulutang ako sa pagitan ng dalawang mundo. Wala akong naramdamang sakit, tanging isang pagkakahiwalay mula sa aking katawan. Napapalibutan ng kalituhan na parang isang matagal na panaginip. Ngunit ang mga pagbanggit mo sa aking ama at ang mga pahayag ng iyong pagmamahal ang nagbigay gabay sa akin. Binibigyan nila ako ng dahilan upang lumaban. Ang pagkakaalam ko na hinihintay mo ang aking pagbabalik ay nagbigay ng malaking kahulugan. Ngunit kailangan kong malaman, ang mga salitang iyon ba ay upang palakasin lamang ang aking loob o talagang ibig mo ang mga iyon? Mahal kita, Ronald. Ngunit palagi kong iniisip na ako'y hindi karapat-dapat sa iyo. Isa kang kilalang arkitekto na may magandang hinaharap at minsan nagdududa ako na magiging higit pa tayo sa kung anong mayroon tayo. Pakiusap, sabihin mo sa akin ang totoo. I need to know it's not just false hope. Naantig sa kanyang tapat na pagsasabi, si Ronald na humingi na ng masigasig na suporta mula kay Penelope ay tumugon ng buo ang loob. Mary, tinitiyak ko sa iyo na tapat ang aking nararamdaman. Kami ni Penelope ay labis na nangangailangan sa iyo ngayon. Papayag ka bang sumama sa aming pamilya bilang ina at asawa? Halika na, magtulungan tayo at magsimula ng bagong buhay. Magkasama, ano ang masasabi mo? Si Mary ay hindi nakapagpigil at napuno ng emosyon. Ang mga luha ay dumaloy mula sa kanyang mga mata habang niyayakap siya ni Ronald at marahang hinahalikan siya. Habang magkasama silang nakatanaw sa isa't isa, ang kanilang halik ay naging mas malalim, puno ng pagmamahal at passion. Pareho nilang naramdaman ang isang hindi maikakailang koneksyon na parang ang tadhana ay intricately na hinabi ang kanilang mga buhay sa bawat pagsubok na kanilang hinarap. Si Mary ay naghahanda rin para sa isang makulay na sandali. Ang makilala ang kanyang tunay na ama, si Alejandro. Ang pagtuklas sa kanyang tunay na magulang ay nagdulot ng emosyonal na bagyong sa kanya. Habang sinusubukan niyang balansehin ang kanyang mahirap na pagkabata at ang katotohanan na ang kanyang kambal ay lumaki sa isang puno ng pagmamahal na pamilya. Masaya si Alejandro nang makilala si Mary. Nangako siyang babawiin ang mga taon na nawala at magiging ama siya na nararapat kay Mary. Sa pamamagitan ng mga taus-pusong usapan at pagbabahagi ng mga karanasan sa nakaraan, nagsimula silang magtulungan upang magbuo ng isang bagong relasyon na nakabatay sa pag-unawa at respeto. Para kay Mary, Ronald, Penelope at Alejandro, ang hinaharap ay mukhang puno ng pag-asa. Ang mga pagsubok na kanilang hinarap ng magkasama ay nagpatibay sa kanilang ugnayan at nakabuo sila ng isang pamilya na hindi lang batay sa dugo kundi sa malalim na pagmamahal at tibay.
Inaasahan nila ang isang hinaharap na puno ng pagpapagaling, pag-asa at bagong pagsisimula. Habang sinundan nila si Alejandro patungo sa kanyang marangyang mansyon sa lungsod, namangha si Mary sa mga opulent na hardin, puno, fountains, clay pitchers at mga eskultura ng plaster at marmol na nagkalat sa buong tanawin. Hindi pa niya naranasan ang ganitong karangyaan. Isang matandang babae na may maamong mata at magiliw ng ngiti ang lumapit upang yayain siya at yakapin siya ng mainit. Mary, anak ko, kamangha-mangha, kamukha mo ang iyong kapatid, pati na ang mantsa sa ilalim ng iyong baba, anak. Patawarin mo kami sa aming kakulangan sa iyong buhay. Hindi namin alam ang iyong pag-iral. Kami na-mislead, ngunit sobrang nagpapasalamat ako na natagpuan kita ngayon. Nakaramdam si Mary ng kagalakan ng isang bata. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong pagyakap at magiliw na mga salita sa kanyang kabataan. Ngayon, yakap ng kanyang tunay na ina, nakaramdam siya ng kapayapaan sa loob. Hinalikan niya ang mga kamay ng kanyang ina na si Teresa at sabay bulong, "Labis ang kaligayahan ko na natagpuan mo ako at hindi mo ako binitiwan. Ang buhay ko bago ko nakilala si Ronald ay puno ng kalungkutan. Madalas kong ninais na mawala dahil parang hindi ko kayang ipagpatuloy. Hindi ko ito nakikita noon pero ngayon nais kong ipagmalaki ka bilang iyong anak." Si Alejandro na labis na naantig ay nagsalita ng taos-puso, "Mary, anak ko, lahat ng ito ay iyo na ngayon. Hindi na kita pakakawalan. Magiging masaya ako kung pipiliin mong manatili sa amin at magtrabaho sa isa sa aming mga kumpanya sa konstruksyon. May maliwanag kang hinaharap dito. Ituturo ko sa iyo ang lahat at sa hindi magtatagal, maaari ka nang manguna sa aming mga negosyo. Ngunit napansin ko na wala kang dalang bagahe. Hindi mo ba plano magtagal dito, anak?" Sumagot si Mary, "Tatay, ako at si Ronald ay labis na nagmamahalan at pinili kong mamuhay kasama siya at si Penelope. Sila ay naging mahalaga sa akin. Ngunit huwag kang mag-alala. Madalas akong bibisita upang patuloy tayong magpalapit. Sana ay maintindihan mo." Yakapin ni Alejandro ang kanyang anak ng mainit at nagsabi, "Tingnan mo anak, tunay akong masaya sa iyong desisyon dahil walang mas mahalaga kaysa sa pamilya. Nais ko sa iyo ang lahat ng kaligayahan sa mundo. Alam kong si Ronald ay isang matibay at kahanga-hangang tao na nakalampas sa maraming pagsubok. Alam ko rin ang tungkol sa kanyang ex-asawa na si Romina, isang manipulador at nakakasamang babae na sinubukang sirain si Ronald. Ngunit nagtagumpay siya at ngayon ay pinapangunahan ang mga makabago at matagumpay na negosyo. Karapat-dapat siya ng kapayapaan. Kailangan ni Ronald ang iyong suporta at nakikita kita bilang perpektong katuwang niya. Tandaan, ang aming tahanan ay palaging bukas para sa iyo at malugod ka naming tinatanggap anumang oras. Nais naming makasama ang aming apo at makilala siya ng mabuti." Sinimulan ni Mary ang kanyang bagong buhay kasama si Ronald at Penelope at agad niyang naramdaman na siya ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pamilya. Si Penelope, na masaya na mayroong isang ina, ay dumikit kay Mary na parang hindi na sila mapaghiwalay. Taliwas kay Romina, si Mary ay matiyaga at maalaga na nagpapakita ng pagiging perpektong katuwang para kay Ronald. Naalala niya ang mga payo ni Alejandro tungkol sa pagsuporta kay Ronald at pagiging perpektong kasama na palaging naroroon sa tabi nito. At ginawa nga iyon ni Mary. Palagi siyang nandyan para sa kanya, nagbibigay ng aliw, init, nakikinig sa kanyang mga problema at ginagamit ang kanyang talino upang malutas ang mga ito. Nagtaka si Ronald sa dedikasyon ni Mary. Si Romina ay kabaligtaran, hindi lamang nagtatangkang manghingi ng pagmamahal kundi pati na rin ng pera at mga panlabas na benepisyo.
Napagtanto ni Ronald na sa kanyang naunang kasal, nahulog siya sa mga materialistang hangarin ni Romina. Sa bawat malasakit na ipinamamalas ni Mary, nagpapasalamat siya sa mga pagsubok na pinagdaanan niya dahil ito ang nagdala sa kanya sa isang tahimik na buhay ngayon, malayo sa nakasisirang impluwensiya ni Romina. Matapos ang iskandalo sa kasal, nagkaroon ng pampublikong alitan si Romina kasama ang kanyang bagong asawa, si Francisco, dating kanyang bayaw, na naglahad ng kanyang tunay na pagkatao. Bakit mo siya inimbitahan nang hindi mo man lang sinabi sa akin, kahanga-hanga? Napansin ng lahat si Ronald na parang binigyan mo siya ng pansin at iniiwasan kami. At yung gulo na ginawa mo para palayasin sila mula sa party ay nagdulot kay Ronald ng aksidente. Ano bang simula ito sa aming kasal, ha? Ngayon ko na talaga nakita ang iyong tunay na ugali. Hinamon ni Romina si Francisco. Nabigla si Francisco at napagtanto niya na ang mga plano ni Romina ay bumasag ng malupit. Pumait ang kanyang pakiramdam na nagudyok kay Romina na uminom ng labis at pagtuunan ng galit si Mary bilang isang hindi epektibong paraan upang magbigay sakit kay Ronald. Ironiko, ang mga pagsubok ni Romina na sirain si Mary ay lalo pang nagpalala ng kanyang reputasyon. Bukod dito, ang bagong estado ni Mary bilang anak ng isang tycoon sa konstruksyon at ang kanyang matagumpay na pakikipagtulungan kay Ronald at Alejandro ay nagdagdag lamang sa pagkakagalit ni Romina. Lalong lumala ang relasyon ni Romina kay Francisco. Ang kanilang kasal na malayo sa kanilang pinapangarap ay mabilis na nasira. Unti-unting nakikita ni Francisco si Romina sa isang hindi kanais-nais na liwanag, nag-aalinlangan sa kanyang desisyon. Kung kaya niyang ipagkanulo ang kanyang partner at asawa ng malamig, ano kaya ang gagawin niya sa akin? Tanong niya. Samantala patuloy din ang labis na pagsisisi ni Francisco, nag-iisip kung kaya niyang iwanan ang sarili niyang anak, ano pa ang aasahan namin sa hinaharap? Ang kanilang kasal ay nahulog sa isang siklo ng hindi pagkakasunduan at pagsisisi na nagdulot sa kanila upang magtanong ng patuloy tungkol sa kanilang pangako sa isa't isa. Nang makita ni Francisco ang tunay na pagkatao ni Romina, nagpasya siyang iwanan siya at magsimula ng bagong buhay malayo sa lungsod na puno ng masakit na alaala. Sa kanyang karisma at matalim na isip, mabilis na nakatagpo si Francisco ng bagong partner at nagsimula ng bagong buhay, determinado na magpatuloy mula sa mga pighating nakaraan. Samantalang si Romina ay iniwan na walang yaman at mag-isa, umaasa sa mga pinansyal na tagumpay ni Ronald at pagkatapos ay kay Francisco. Nang mawalan siya ng anumang yaman, siya ay nalunod sa malalim na kalungkutan. Napagtanto na huli na nang malaman niyang si Ronald ang tunay na pagmamahal sa kanyang buhay. Pinapalakas ng pagsisisi at isang desperadong pag-asa para sa pagtubos, nagpunta si Romina upang balikan si Ronald. Nagstay siya malapit sa kanyang opisina, walang sawang tumatawag at sinubukan ang lahat ng paraan upang makuha ang kanyang pabor. Ngunit lalong nakakairita si Ronald at matigas na tinanggihan ang kanyang mga pagtatangka sa reconciliations. Sinabi niya, Romina, kailangan mong tumigil sa pagtawag sa akin, pagpapakita sa opisina at pagsusubok na makipag-ugnayan. Wala nang pasensya ang natira, nasira mo ang lahat ng meron tayo at ngayon nagsisisi ka at nais mong bumalik. Mabuti na lang at nakakaramdam ka ng pagsisisi, pero wala nang pagkakataon para magbalikan tayo. Dapat sana ay naisip mo ito noon pa. Kami ni Penelope ay bumubuo ng bagong buhay kasama ang isang tao na tunay na pinahahalagahan kung anong mayroon siya. Pakiusap, iwanan mo kami at huwag mo nang subukang makipag-ugnayan muli. Sa kabila ng matinding pagtanggi ni Ronald, hindi kayang bitawan ni Romina ang pag-asa.
Sa kanyang isipan, may posibilidad pang magkaayos at magkaroon ng pangalawang pagkakataon sa kanya. Pinipilit niyang paniwalaan na si Ronald ay may pagmamahal pa sa kanya at patuloy ang kanyang mga pagsisikap. Nang sa wakas ay tinanggap ni Romina na hindi na maibabalik ang kanilang romantikong relasyon, nilipat niya ang kanyang atensyon sa paghihingi ng oras kay Penelope. Palaging binigyan ni Ronald si Romina ng pagkakataon na makipag-ugnayan kay Penelope. At sa simula, natuwa si Penelope sa muling pagpapakita ng interes ng kanyang ina. Nagkaroon sila ng masayang Sabado sa parke at excited na ikinukwento ni Penelope ang kanyang mga masayang karanasan kay Mary. Ipinapaabot kung paano siya tinuruan ni Mary na mag-drawing, gumawa ng ragdolls, at laging handang makipag-usap na may maaliwalas ng ngiti. Ngunit hindi matiis ni Romina na marinig ang mga magagandang salita ni Penelope tungkol kay Mary. Puno ng inggit at pagkabigo, nagsalita siya ng matindi. "Tama na, Penelope, bakit si Mary na lang ang laging pinag-uusapan mo? Wala siyang kwenta, isang walang pangalan na hindi na dapat nandyan sa buhay natin. Hindi mo ba ako mahal bilang iyong ina?" Nabigla at natakot si Penelope sa matinding mga salita ng kanyang ina at nakiusap na umuwi. Sa isang sandali ng emosyonal na kalituhan, sinubukan ni Romina na hikayatin si Penelope na tanggapin ang isang matinding plano. "Penelope, kailangan nating palayasin si Mary para makabalik ako sa bahay. Pagkatapos, magiging masaya na tayo parang isang tunay na pamilya. Hindi mo na siya kailangan, may nanay ka pa." Nag-react si Penelope ng may kaba at pag-aalinlangan, nagsabi ng nais na bumalik sa kaligayahan at seguridad ng kanyang tahanan kasama ang kanyang ama at si Mary. "Ma'am, ayokong mangyari ito. Masaya ako nakasama si Dad at si Mary. Mukhang mas masaya si Dad ngayon. Hindi na siya malungkot at palagi siyang nandyan. Mahal kita kasi ikaw ang nanay ko. Pero hindi tama ang manatili dito. Parang hindi mo naman ako gustong nandito. Wala kang magandang sinasabi. Palagi kang galit." Ang realisasyon na ito ay tumama kay Romina ng malalim nang maunawaan niyang nagkamali siya sa pagtugon sa mga sensitibong isyu kay Penelope, isang bata na nangangailangan ng pagmamahal at pangangalaga. Sinubukan niyang bawasan ang epekto ng kanyang mga salita, ngunit ang relasyon nila ay nagkakasira na. Pagkatapos ng pakiusap ni Penelope, tinawagan si Ronald at si Romina nang may labis na pag-aalinlangan ay ibinalik ang kanyang anak sa kanilang tahanan. Pagbalik ni Penelope, sinalubong siya ni Mary ng mainit at masigasig na pagtanggap sa kusina, isang lugar na puno ng pagmamahal at pagtutulungan. "Hi Penelope, ang saya ko na nandito ka. Pwede mo ba akong tulungan? Mag-bake tayo ng orange cake, paborito ni Dad. Pwede tayong magtulungan sa paghahalo at kung maganda ang gawa mo, baka pwede mong dilaan ng mangkok. Team tayo, hindi ba?" Nagsimula silang mag-bake ni Mary at ginawang masaya at makulay ang kusina. Nang magdapo ang gabi, patuloy ang masayang atmosfera. Habang pinagmamasdan ito, napaisip si Ronald sa dramatic na pagkakaiba ng paraan ni Mary at Romina sa pamilya. Paano kaya nagagawa ni Mary na magbigay ng sobrang pagmamahal at pag-unawa samantalang si Romina ay halos hindi makapagpanatili ng simpleng relasyon sa kanyang anak? "Napakaswerte ko na nandyan si Mary sa buhay namin. Pinapalakas ang aming pakiramdam ng pamilya, pagmamahal at suporta." Samantala, si Romina ay patuloy na nakikipaglaban sa kanyang mga saloobin, hindi makahanap ng aliw pagkatapos ng nakakagalit na interaksyon kay Penelope. Naghanap siya ng ginhawa sa alak at gamot, itinuro kay Mary bilang dahilan ng kanyang kalungkutan at pagkakalayo. Nang maglaon, naging sigurado si Romina na si Mary ang dahilan ng kanyang paghihiwalay kay Ronald at ang paglayo kay Penelope, kaya't ang kanyang mga iniisip ay naging negatibo.
Naisip niyang tanggalin si Mary mula sa kanilang buhay. Hindi niya makita na ang tunay na issue ay ang kanyang sariling ugali at mga pagpili. Sa isang sandali ng labis na desperasyon at ang impluwensya ng alak, nagdesisyon si Romina na magtungo sa bahay ni Ronald na may masamang layunin. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano at bago niya maisagawa ang kanyang malupit na balak, nawalan siya ng kontrol sa kanyang sasakyan at nabangga sa isang puno na nagdulot ng kalituhan sa buong kapitbahayan. Nang marinig ang ingay, tumakbo sina Ronald, Mary at Penelope palabas at tumambad sa kanila ang magulo at nakakalungkot na tanawin. Si Romina na lumabas mula sa pagkabasag ng sasakyan, sugatan at dumudugo, nagsimulang sumigaw kay Ronald. "Ronald, kailangan mong bumalik sa akin. Ako ang tama para sa iyo. Iwanan na natin ang babaeng ito at magsimula tayong muli. Tayo lang tatlo. Ano sa tingin mo?" Nakita ni Penelope ang kanyang ina sa ganitong kalagayan at nang makita ito, nagtakbong tumugon siya ng umiiyak. "Ma'am, nagkakamali ka. Sobrang dami mong ininom at hindi ka na makatarungan. Ayokong sumama sa iyo at ayokong magtagal ka rito. Maayos kami ni Mary kaya't pakiusap, itigil mo na ang paninira sa kanya." Dahil sa matinding pagkabigo mula sa narinig na mga salita ni Penelope, sinubukan ni Romina na magalit, lalo na kay Mary. Ngunit sa kanyang magulo at hindi matatag na kalagayan, nadapa siya at nahulog. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang mga paramedics at dinala siya sa ospital. Ang bigat ng kanyang mga ginawa at ang kasunod na malungkot na balita tungkol sa kanyang kritikal na kondisyon ay labis na nakaapekto sa lahat. Si Ronald, sa kabila ng kanyang pagdadalamhati, ay nakaramdam ng malalim na kaluwagan. Siya ay naging mas determinado kaysa kailanman bilang isang ama at katuwang. Umaasa sa katatagan ni Mary habang magkasama nilang binibigay ang lahat ng pangangalaga at pag-unawa kay Penelope at maingat nilang ipinaliwanag ang mga pangyayari. Sa libing ni Romina, si Penelope ay labis na umiyak, ngunit nagsimulang maunawaan na ang mga pagkakamali ng kanyang ina ang nagdulot sa trahedya. Sa mga sumunod na buwan, si Mary, Ronald at Penelope ay naging mas malapit pa sa isa't isa, nagsasama sa mga masayang sandali tulad ng panunood ng mga bagong pelikula nang magkasama sa kanilang komportabling sala. Sa tulong ng kanyang ama at ni Mary, nagsimula ng maghilom si Penelope mula sa kanyang pagkawala at tinanggap ang buhay na may bagong sigla at saya. Bumuo sila ng isang tunay na pamilya na pinagsama ng isang hindi matitinag na ugnayan na puno ng pagmamahal, respeto sa isa't isa at malalim na pangangalaga. Ang kanilang tahanan ay naging isang kanlungan na walang galit o hindi pagkakaunawaan, kundi puno ng pagmamahal, katapatan at ang nakakakalmas na presensya ng bawat isa. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel at i-click ang like button. Pati na rin tuklasin ang aming iba pang mga kwento na tiyak na tatamaan ang iyong puso.